Mitambong si Vice President Sara Duterte sa ika-8 tuig sa paghinumdum sa Rojas Night Market bombing sa Davao City. Samtang doon na kinipanaghap kung asa si Pastor Apollo Kibuloy. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nanawagan si Vice President Sara Duterte nga maghahiusa ang mga Davaoenyo sa pagbatok sa terorismo. Kini ang gibutyag atol sa paghinumdom sa ika-8 anibersaryo sa Rojas Night Market bombing sa Davao City. Samtang sa personal nga panglantaw ni VP Sara, wala na matud pa sa Davao City si Pastor Apollo Kibuloy. Domingo sa hapon, gipangunahan ni Vice President Sara Duterte ang programa alang sa paghinumdom sa ika-8 ka tuig nga pagpamomba sa Rojas Night Market sa Davao City nga mikalas og 16 ka kinabuhi o gikaangol sa laing 69 ka tao. Sumala sa bise ang ngayang iampo nga dili na kini masubli pa. Busa hangyo niya sa mga Davaoenyo. Dapat magkaisa kontra terorismo, suportahan natin ang ating mga law enforcement agencies pagdating sa mga trabaho nila kontra terorismo. At dapat lagi tayong maging mapagmasid. Kung meron tayong nakita, dapat tayo ay magsalita, mag-report kaagad sa Task Force Davao para na-actionan yung mga information na nakukuha natin sa iba't ibang komunidad. Padayon ang paghatag og assistance sa Davao LGU sa mga nasamdan ug nahibiling pamilya sa mga mipanaw sa maong trahedya. Samtang sa padayong operasyon sa kapulisan sa pagsilbi og arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy ug upat pa ka akusado sa sulod sa KOJC compound sa Davao City, gibutyag ni VP Sara nga trabaho niya nga pag-aanon ang gibati sa mga miyembro sa KOJC atol sa iyang pagtambong sa ika-39 anibersaryo sa KOJC kagabi. Sa tanaw na ko dili siya mapoliticize tungod kay Davaoenyo ko o Vice President ko, and doon ako'y duty na i-comfort ang mga members sa KOJC sa ilangan kalisod na ginagaagian na. Mensahe niya sa mga Davaoenyo sa padayong operasyon sa PNP sa KOJC compound. To uphold the rule of law and to call out always violations, constitutional violations or violations sa ato ang mga balaod in the implementation of the warrant of arrest. Dugang sa bise, kinahanglang paspas ang pagpatuman ug arrest warrant sa PNP. Labi na nga naapektuhan ang imahe sa Davao City, negosyo ug mga Davaoenyo nga nanginabuhi nga hapsay ug malinawon. Dapat kasi mabilis ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka 9 days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos sa pag-implement ng warrant of arrest nila. Dugang sa bise, wala siya problema sa pagpatuman og arrest warrant, apan dapat sundon ang balaod sa saktong pagpatuman niini. Luyong ang korte matud pa ang musuta. Sumala ni VP Sara, dunay pag-abuso sa gahom sa operasyon sa PNP. The abuse of power remains to be determined by the court, no? Pero kung opinion lang nako ang inyong pangutanon, definitely dunay abuse of authority din ha. Di na nato kinahanglan isa-isahon pa ang nakita nato na kalapasan nga nabuhat para lang mag-implement og search warrant. Wala tay problema sa pag-implement sa search warrant. Sa kabahin sa PRO 11, yung ginagawa natin na implementation ng warrant of arrest sa loob ng KOJC compound ay within the bounds of the law and we follow the police operational procedures. Yung sinasabi na bakit matagal, tingnan nyo naman yung complexities ng KOJC compound. Sa parayong pagpangita sa PNP sa matud pa entrance sa bunker kung asa gituuhan sa PNP nga gitaguan ni Kibuloy, alang kang VP Sara, wala na sa syudad si Kibuloy. Ako sir, personally, sa tingin ko, wala na si Pastor Kibuloy dito sa Davao City dahil mahaba yung
panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate committee hearing. So napaka taas nung time na pwede niyang pag-isipan kung aalis na ba ako o hindi. At isa din yon sa mga dapat pag-isipan din ng administrasyon, no? Dahil sa mga mahabang grandstanding sa committee hearing, hindi natuloy nakuha si Pastor Apollo Kibuloy. Ang panaghap sa bise kung asa ba gayon si Pastor Kibuloy. Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Sara, karon ang ikanapulo ka adlaw sa operasyon sa kapulisan sa pagsilbi og arrest warrant kay Pastor Kibuloy apan wala pa gyud nila ikita ang pastor ug upat pa ka mga akusado. Nagapadayon ang operasyon karon apan midumili na ang PRO 11 nga mohatag og detalye sa ilahang mga aktibidad sa sulod sa KOJC compound. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.